Kabataan, pamilyar ka ba sa inyong LGU? Nasubukan mo na bang pumunta sa mga pagtitipon ng inyong local government? Alam mo bang pwede kang makipag-ugnayan sa mga local government officials? Kung hindi pa, alamin natin ang mga opisyal at miyembro na bumubuo sa ating local government. Ang Local Government Code of the Philippines ang akdang batayan ng Local Government Units o LGUs. Ayon dito, dapat na tumugon ang local officials sa mga araw-araw na pangangailangan ng kanilang nasasakupan, habang may general supervision ang presidente sa lahat ng local government units. Mayroong local autonomy ang local government para maging mas tutok at aktibo sa kanilang nasasakupan. Maaari silang magdesisyon para mapaganda ang kanilang lugar gamit ang nakalaang budget na kanilang shares mula sa National Tax Collection. Aktibo rin ang sistema ng mga sangay sa local government. Ang executive na punong namamahala sa lahat ng mga proyekto at serbisyo. Ang legislative na nag-aaproba at nagpapasa ng mga ordinansa. Bagamat hindi bahagi ng local government unit ang mga korte, may katumbas din na antas ito na matatagpuan sa mga LGUs tulad ng Municipal Trial Courts, Municipal Trial Court in Cities, Municipal Circuit Trial Courts, Regional Trial Courts. Habang pangmalawakan ang sakop ng national government, nakatutok sa kani-kanilang mga teritoryo ang namumuno sa local government. Kilalanin pa natin ang mga local government units na ito. Barangay, ang pinakabatayang unit politikal ng ating pamahalaan at ang direktang nakikipag-ugnayan sa atin. Namumuno dito ang barangay captain na namumuno din sa sangguniang barangay. Mayroon ding katarungang pambarangay na nagbibigay interpretasyon sa mga lokal na batas. Sila ang pinakamalapit sa atin, kaya pwede natin silang kausapin tungkol sa mga issue sa ating lugar. Pero sa anong paraan tayo pwedeng makilahok dito? Mayroong mga quarterly barangay assembly na kumukonsulta at lumilikom ng impormasyon para sa mga suliranin at pangangailangan na kinakaharap ng barangay. Mayroong local initiative and referendum na hinihikayat ang mga registered voters na magmungkahi ng mga bagong resolusyon, kautusan at patakaran. Sa ilalim ng barangay ang sangguniang kabataan na nagre-representa sa boses ng mga kabataan sa edad na 17 pababa. Bilang mga kabataan, dito tayo pwedeng magsimula sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno. Dahil sa dalawang SK Reform Acts ng 2015 at 2022, napagpatibay ang kanilang paggawa ng mga mekanismo para mahikayat ang iba pang kabataan na maging aktibo sa gobyerno. Kabilang din dito ang pagtatag ng Local Youth Development Council sa mga barangay. Maaari tayo makilahok sa pamamagitan ng pagbuo ng Barangay Youth Development Plan at pagdalo sa Katipunan ng mga Kabataan Assembly taon-taon. Municipalities o mga bayan, nagsisilbing chief dito ang mayor, habang vice mayor naman ang namumuno sa sangguniang bayan. Cities o mga lungsod, mayroon itong tatlong klase: highly urbanized cities at independent cities na hindi nabibilang sa mga lalawigan at component cities na nabibilang sa mga lalawigan. Tulad ng municipality, pinamumunuan ito ng mayor, habang ang vice mayor naman sa sangguniang panglunsod. Provinces o mga lalawigan, nagsisilbing chief dito ang governor, habang pinamumunuan ng vice governor ang sangguniang panlalawigan. Maliban sa barangay officials, may 3 taong termino ang local officials na pinagbobotohan tuwing local elections. Maaari silang umupo sa posisyon ng 3 consecutive terms. Mayroon din sariling local government ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARMM. Mayroon ding mga local special bodies na binubuo ng non-government representatives upang tumulong sa maayos na pagtakbo ng mga local government units. Kabilang dito ang Local Development Council na gumagawa ng development plans ng LGU, Local School Board para sa mga usaping tungkol sa edukasyon, Local Health Board para sa kalusugan,
at Local Peace and Order Council para manatiling payapa at maayos sa mga LGUs. Ngunit, hindi lamang sila ang may kapangyarihan. Bilang mamamayan, tayo ang manghuhusga kung ginagampanan ba ng local officials ang kanilang tungkulin sa atin tulad ng pagpapalago ng ating agrikultura at pangangalakal, pagsisiguro ng kaligtasan natin sa mga sakuna, pagsasaayos ng mga public works at infrastructure, pagbibigay ng madaling access sa gamot at healthcare, at iba pang pagtulong sa ating tahanan at pangkabuhayan. Pero palagi nating tandaan, may magagawa tayo. Bukod sa pagpapatibay ng mga mekanismong ito, karapatan natin sumali sa paghatid ng serbisyo sa publiko. Makapagbibigay tayo ng ibang pananaw sa pagganap ng local officials at kanilang nasasakupan. Pati na rin sa pag-imbestiga laban sa mga gumagawa ng katiwalian. May karapatan tayong humingi ng mga report tungkol sa mga transaksyon at operasyon ng mga LGUs. Marami ring mga citizen initiatives na mabisang nakakatulong sa pagdesisyon ng gobyerno tulad ng budget process. Mas magiging epektibo ang social accountability kapag may kasama itong legal na aksyon. Dapat nasabay at magkasama silang umiiral para makamtam natin ang tunay na hustisya at pananagutan sa mga namumuno. Hindi masama ang magtanong, magreklamo at humingi ng tulong. Mukha mang sa national and local government lang nanggagaling ang kapangyarihan, pero may karapatan ka sa ilalim ng isang demokratikong gobyerno. Gamitin natin ang mga karapatang nararapat na ibinigay sa atin upang gumawa ng isang gobyernong may katapatan, integridad at pananagutan. Huwag mong kalimutan ang iyong kapangyarihan. Lumapit tayo at makipag-ugnayan.